So bali nakapagpitas kami mga ka-farmers nung Friday, so hindi ko lang po na i-update na kung ilan ba yung napitas namin dito. So bali ano yun, mahigit 100 kilos din po yung nakuha namin mga ka-farmers, no? Nasa 115 kilos siguro. So naka ano ako dito, 75 kilos yung class A niya. Tapos yung iba ay class B na. So ayan mga ka-farmers yung kanya mga bungaw. Yan. Sunod-sunod po at saka marami siyang bunga. So same din po yan dun sa kabila, yung andun sa dulo. Halos magkaparehas lang po sila dito sa mga bunga niya, yung mga farmers. So sunod-sunod na po talaga yan sa mga sanga niya. Yan. Yun, ayun mga farmers. Dami niyang mga bunga na maliliit. So bali next harvest namin dito ay Martes na naman. So bali Linggo pa lang ngayon. So bali lalakay pa itong ibang bunga niya. Yan. So bali nag-aabono kami diyan sa kabila. So kakatapos lang po kasi ng abunuhan to kahapon. So same din pa rin po yung abono na gamit namin, ang Yara at saka Omega. So yan, papasilip ko po sa inyo mga ka-farmers yung tanim namin dito na bago. So ito na po siya, halos magkatabi lang po yan dito. So itong dalawang linya na yan ay Prolifica at yung karugtong niya ay Calexto. So ito na po yung sobrang binhi na binigay sa akin ni kumpare, no. Yan. So yung Prolifica, so maganda siya mga farmers, maganda po yung kanyang mga dahon. So yan, tingnan natin mga farmers yung kanyang mga yan. So cluster type din po siya mga ka-farmers. Yan o. Yan po yung kanyang mga bunga sa isang puno. Ilang piraso po yan. Yan o, nabuo. So 4 po talaga yung bunga niya, yung nabuo. So may mga nagkakasunod-sunod na rin. Halos sa daig niya po yung Calixto mga ka-farmers, no. So itong Calixto na tanim namin ay magdadalawang buwan po sa February 7. So naka first selection na po kami dito mga farmers, no. Kaunti lang naman yun, siguro nasa mahigit 1 kilo lang. So after 2 weeks pa siguro tayo dito makakakuha ng marami-raming bunga mga farmers. Dahil ayan, no, halos magkasunod-sunod na rin po yung kanyang bunga. Ayan. So 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 'di ba? 8. Yung bunga na po niyan mga farmers sa ganito kalaki. And 8 piraso kaagad yung magkasunod-sunod ng kanyang mga bunga. And bali nag-aabono kami dito. So yung application na po dito mga farmers, yung abono at yung gamit namin, Yara at saka Omega na. Tapos 3 lata na po yung apply sa kada puno. So parami na rin po mga ka-farmers yung kanyang mga bulaklak at same din po sa mga bunga. Halos hindi na po ma-zero yung puno niya. So halos kada puno ay may mapapansin na pong mga bunga. And kung sa talbos, maganda rin po yung kanyang mga talbos mga ka-farmers. So yan, malulusog po at marami na po siyang mga bulaklak. So sana tuloy-tuloy lang. Yun nga lang mga farmers, no, dilig-dilig na lang po yung ginagawa namin dito. So yung diskarte po sa dilig yung gamit namin mga farmers ay yung di-uno hose. Tapos dinudugtong po namin sa didos. So yan po yung mala-artistahin kong alalay. Yan po yung nag-aabot. Mga farmers, may malaki na po akong nakikita. Ayan. Ayan o, laki ng bunga niya mga farmers. Ayan, diba? So ayan, may mga kasunod-sunod na rin. So bali umaandar po kanyan yung water pump namin, yung motor. Dahil kakatapos lang po kasi ito diligan, dahil hindi po natapos to kagabi ay naubusan na po ng tubig yung balon. So kanina lang itinuloy. Yung sobra niyang tubig ay napunta po dyan sa sweet corn. So inilipat ko na lang po mga ka-farmers yung hose. Ayan. So bali ito pala mga ka-farmers ay nasa mahigit 500 lang po kapuno. So kaunti lang po yung tanim namin dahil nakadepende po kasi mga ka-farmers yung tubig.
yung tubig na laman ng balon. So yun dun sa kabila mahigit 500, so dito naman mahigit 500. So yung kabuuan niyan mga ka-farmers ay nasa mahigit 1,000 na. So bali may ano pa kami, may sweet corn pa. So bali sa isang araw, so 2 beses po kami nagpaandar ng tubig, ng water pump. Isa sa umaga, isa sa hapon. Dahil pag nagpaandar po kasi kami mga farmers sa umaga, so hinihintay po namin maghapon bago bumalik po yung tubig sa balon. Saka ulit namin siya gagamitin. Kaya ganun po kahirapan yung tubig dito. So di uno pa na hose yung gamit namin dito mga farmers sa pagdilig. So dinudugtong po namin sa hose na dos para mas mag-sustain po yung tubig sa balon na matagal po maubos. So ito po yung sinasabi kong hose na uno. Yan, dinudugtong po namin yan sa hose na dos para lumiit po yung labas ng tubig, para yung tubig niya sa balon medyo tumagal. Kasi kapag didos mga farmers yung hose na gagamitin namin ay abutin lang po siya ng 1 hour. 1 hour lang po. Tapos pag dinugtungan po namin ng di-uno na dinidilig-dilig lang po namin, so abutin po tayo ng 4 hours to 5 hours kapag nagdidilig. So ganyan kahaba po yung oras niya. So hindi naman pwede na yung hose na di-uno ay steady lang po natin sa isang area. May kaunti lang po yung matutubigan nun kasi lahat po ng tuyo dito sa lupa ay magkakaroon ng tubig. So kailangan hinahawakan lang po namin yung hose at nililipat-lipat rekta po sa kanyang mga puno, yung parang nagdidilig ka na po talaga. So yun lang po yung aming paraan po dito sa pagpapatubig o pagdilig sa aming talungan.